Hello mga kasabong, ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System subscriber. Shout out sa lahat ng aking mga followers. Shout out sa lahat kong mga viewers. At shout out sa lahat kong share. Shout out nga pala sa mga members ko nga nasa ibang bansa, nasa Libya, nasa United Arab Emirates, nasa Toronto, Canada. Basta marami yan silang international seaman, OFW, mga backyard sa mga dito sa Pilipinas. Meron din ako mga members, kahit farm meron ako members dito. Kaya sa gusto magpa-member na kayo sa El Nino Conditioning System. Lamang kayo sa panalo. Ngayon lang, June 10, may nagpadala ng balato. Salamat po, boss. Hindi ko na yan ina-expect kasi matagal-tagal na yan siya naging member. Bigla na lang nagpadala ng balato dahil sa maganda ang resulta ng sistema ng El Nino Conditioning System na binigay ko sa kanya. Lahat po talaga satisfy sa ating sistema. Wala pang hindi gumalaw na manok sa sistema ng El Nino Conditioning System. So it means madali lang kasi ang discussion ko dito basic to pero ang ibigay kong program sikreto yon sa El Nino Conditioning System, pero madali lang gawin. Kaya kung gusto nyong matuto sa sikreto ng El Nino Conditioning System na marami na nag-champion, mag-PM na kayo sa El Nino Conditioning System. Dito sa El Nino Conditioning System, i-assure ko sa inyo, lamang kayo sa panalo. So ganito guys, pag-usapan natin ang about sa pag naglaban tayo ng biglaan na nanalo. Pero pag maglaban tayo na naka-schedule, natatalo. Ano problema? Pag biglaan na nanalo, yung kuha lang sa talian ng manok ba, nananalo. Pero pag kinikiping natin, ini-schedule natin, yun pa ang natatalo. Nakapokus na sana tayo sa manok, pero yun pa natatalo. Ano ba ang mali? Ano ba ang tama? So ganito guys, sa manok na bigla ang ilalaban na nanalo, magaling manok mo. Kahit hindi mo na siya kinondisyon, kinuha mo lang sa talian, diretso laban na nanalo, so it means magaling ang manok mo. Ano ang ginawa mo nun? Kung ano ang ginawa mo sa manok na yon, kahit walang schedule siya, nilaban mo lang, balikan mo kung anong ginawa mo. Kung nananalo na kahit hindi mo kinondisyon pero nananalo, i-analyze mo ang ginagawa mo. Kasi pag ako ang manok ko nananalo kahit hulbot lang, alam ko kung ano ang ginagawa ko na tama para sa manok ko. So ganito ang tamang ginagawa ko guys sa manok na hulbot lang. May regular na sparring. Weekly ang sparring. Weekly ang sparring ko. Pag gusto kong magbigla-biglang laban, ang manok ko dapat naka-sparring. May regular na vitamins or maintenance na vitamins meron kang binibigay. May maayos na pagkain, preskong pagkain. Kahit wala ng training, basta nasa cord lang, kahit wala ng training, kasi hulbot lang, di ba? Biglaan lang, di ba? Kahit wala ng training, kagalaw ang manok mo. Pag mayroong sparring, pag mayroong masarap na pagkain, o maayos na pagkain, may vitamins, yan po, kagalaw ang manok mo. Kaya nga, lagi kong dinidiscuss dito, dapat regular ang vitamins mo, maayos ang presko ang pagkain mo, at regular ang sparring mo. Para kahit biglaan pa ang laban, mananalo ang manok mo. Bakit? Alam na niya pumalo May regular siyang sparring Itong sparring, pag maayos ka mag-sparring, tiyak maayos din ipapalo ng manok mo. Ano ba ang tamang sparring? Ano ang tamang sparring? Siyempre, dapat nakita mo na ang palo ng manok mo, yun na ang palagi niyang palo. Paano mo makita yun? Ganito po yan. I-sparring mo
ng malapit. Pag sparring mo ng malapit, alam na niya paano bumato ng palo. I-sparring mo ng malayo sa sunod na araw o sunod na linggo sa malayo naman para makita mo naman ang diskarte. So at least may idea ka na. Kahit hulbutin mo pa yung manok mo, kahit biglaan mo pa yan ilaban, at least alam mo na ang galaw ng manok mo. Alam mo na paano bitawan, alam mo na paano i-hitting. Ha? So ganito guys. Ano ba ang tamang hitting ng manok? Ano ba ang tamang hitting? Ganito po yan. Pag galit na ang manok, tama na. Paano ba galitin? Di ba? Patukaan mo. Pag patuka mo, harapan mo ng manok, pag gagano na ang pulok niya, galit na yan. Kaya, huwag mong ubusin ang lakas ng manok sa paghiting pa lang. Pag alam mo na galit na siya, pwede mo na yan bitawan. Sa biglaang laban, pwede na yan. Hindi na kailangan pagurin mo pa yan. Kasi, wala nga yung training. Kasi biglaan, hindi mo kinindusyon, hindi mo pinahinga. Pero papalo pa rin yan pag maayos ka sa pagpahiting ng manok. Yan po guys. Ang biglaan na laban, mapapanalo mo yan. Basta regular ang exercise mo, may maintenance kang vitamins, maayos ang pagkain mo. Kahit yan lang, mananalo ka na kahit biglaan pa. So, dito naman tayo sa natatalo. Natatalo kahit nakakondisyon. Bakit natatalo kahit kinukondisyon? Ha? Pero, ang mga manok mo, pag bigla ang laban, nananalo. Pero pag kinukondisyon mo, natatalo. Anong mali? Ang mali niyan guys. Pwedeng nasa sparring mo. Pwedeng nasa pahinga mo. Pwedeng sa sobrang vitamins na bigay mo. Yan guys. So ganito yan. Ang sparring mo, kung nagkukondisyon ka ng manok, huwag matagalan ng sparring. Huwag matagal na magsasakitan pa tsaka muawatin. 2-3 paluan, awat na. Kasi kinondisyon mo eh. Kondisyon. Paano ba maging kondisyon kung masakit ang katawan? Dapat limitan mo lang ang palo na gagawin niya. Ha? Pero dapat alam mo na ang palo ng manok mo. Alamin mo na talaga kung anong diskarte ng manok mo. Alamin mo na kung paano siya mag-cut. Alamin mo na yan. Tinuro ko na yan sa iba ko pang vlog. Kaya manood kayo sa iba kong vlog. Ha? Tinuro ko na yan. Alamin mo na di ka pa papasok sa pre-condition, di ka pa papasok sa conditioning. Sa 28 days conditioning, alam mo na ang palo ng manok mo. Dapat alam mo na. Alam na, may idea ka na paano bitawan sa aktual na laban. Maayos ka na magpahinga ng manok. Ha? Maayos ka na. At maayos ka magpakain at maayos ka mag-vitamins. So, isa-isahin natin. Ang pagkain ng manok, kahit ano, basta busog ang manok, okay lang yun. Huwag lang yung may amag na pagkain, huwag lang yung sira na pagkain, huwag lang yung expire na pagkain, basta kahit anong klaseng pagkain, basta presko na pagkain, basta mabusog ang manok, maayos yun. Huwag lang yung nakakalason. Ha? Basta pagkain sa manok na pwede niyang kainin. Kahit pa bahaw yan, kahit pa puros pa yan crack corn, kahit puros pa yan grains, kahit puros pa yan pellet, basta mabusog lang ang manok. Ha? Basta mabusog lang ang manok, gagalaw yan. So, tapos natin sa pagkain. Sa pagbabitamins naman. So, ang vitamins mo, pwede maging dahilan yan sa pagkatalo mo. Bakit? May vitamins na nakakasakit sa dibdib, may nakakasakit, may manok na may vitamins na nakakabigat sa ulo, may vitamins na nakakapainit sa katawan. Kaya i-schedule mo yan. I-schedule mo yung mga vitamins. Ako may scheduling system ako sa vitamins. So akin lang 'yon. Kayo i-schedule nyo yung vitamins nyo. Huwag yung bigla na lang kayo magbigay ng vitamins dahil malapit na ang laban. Bigla na lang kayong
may magbibigay pa kayo ng vitamins na alam nyo, na hindi nyo alam kung ano ang reaksyon ng manok. Dapat na nasubukan na yan ng manok mo. Lahat ng vitamins na ibibigay mo, nasubukan na ng manok mo at alam mo maganda ang reaksyon niya. Paano mo mamalaman na maganda ang reaksyon? Magbigay kayo ng vitamins na sa 1 week ha, na-schedule na yan, ibitaw mo kung anong araw ka magbitaw. Kung maganda, igalaw ng manok mo. Yun ang uulitin mo na vitamins, na scheduling sa vitamins. At sparring na naman. Kung maganda pa rin, panatalihin mo yung scheduling ng vitamins mo. Basta maganda, igalaw niya sa araw ng sparring. Kasi nasa ayos ang scheduling ng vitamins mo. Ganun po yun. Ganun po yun. So, dito naman tayo sa pahinga. Sa pahinga, pwede ka ang pahinga. Pag mali ka magpahinga, pwede katalo yan ng manok mo. Ano ba ang mali na pagpahinga? Yung ikukulong mo siya na hindi pa niya alam ano ang gamit ng kulungan. Dapat sanay ang manok sa kulungan. Kung magkukulong ka, kung pag malapit ng laban, ang manok mo, di niya alam kakatayin ba siya o ano bang mangyari sa kanya pag nasa kulungan na sa kanya. Kasi biglaan ang pagkulong mo eh. Kaya nga sa conditioning system ko, araw-araw may kulungan. Kasi doon nagpapahinga ang manok. Dapat ayusin mo ang pagpapahinga ng manok sa kulungan. Yan po ang logic dyan. Bakit ako nagkukulong ng manok? Saan ba ilagay ang manok? Sa 3x3 ba? O sa cord pag nagkukondisyon? Mag-cord ka rin, mag 3x3 ka rin, magkulungan ka rin. Lahat ng gagawin mo nga, lahat ng paglalagyan ng manok sa aktual na laban, gagamitin mo na sa conditioning, sa pre-con at sa conditioning. Para alam ng manok, di siya mabigla sa gagawin mo na paglagay sa kulungan sa panahon ng aktual na laban. Kaya guys, ulit-ulitin nyo tong video ko na to. Tiyak, lalamang kayo sa panalo. Ang manok na bigla ang ilaban na nanalo, magaling manok mo. Yung klaseng manok pa rin, ilalaban mo, ikukondisyon mo, talo, bobo ko magkondisyon. Kaya yun lang po guys. Walang kasalanan ng manok. Nasa sayo, handler, kung paano mo inayos ang mga ginagawa mo sa manok mo sa conditioning time. Kaya kayong mga handlers, ayusin nyo ang pag-sparring, pagpakain sa manok, pagbibigay ng vitamins, at pagpahinga ng manok. Tiyak, gagalaw ang manok nyo. I-schedule nyo lahat ng gagawin nyo ng manok. I-schedule nyo lahat ng ipakain nyo. I-schedule nyo lahat ng vitamins ng manok. I-schedule nyo lahat ng pahinga ng manok. According sa laban. Sa schedule ng laban. Ganyan po magkukondisyon ng manok. Huwag yung pabigla-bigla. Kasi pag bibiglain nyo ng manok, stress yun. At ang stress sa bigla ang gagawin, hindi pa maka-adjust ang manok, tiyak papalo ng hindi maayos yun. Kaya lahat guys, i-schedule nyo according sa laban, sa mga gagawin sa aktual na laban. Ganun po yun ang pagkondisyon. Ayusin nyo lahat ng gagawin nyo. I-schedule nyo. I-schedule nyo dapat. Lagyan nyo schedule pa. Paano mag-sparring? At kailan ang sparring? Lagyan nyo ng schedule. I-schedule nyo ang vitamins, ang patuka, o ang patunga, ayusin nyo ang patuka. Ang pagpahinga, dapat maayos kayo magpahinga. Yun lang po guys. Para kahit ano palalabanan nyo, mananalo kayo. Kasi nananalo nga kayo na hindi kondisyon ng manok eh. Paano pa kaya kung i-kondisyon? Kaya kung manalo kayo sa hindi kinukondisyon ng manok, mas mananalo kayo pag kinukondisyon niya. Nasa sa inyo yun. Mga handler, mga may-ari. Ang kapalaran ng manok nyo, nasa inyo. Kaya yan lang muna may tuturo ko sa inyo guys. Kung ano ang mali sa biglaang laban
ano ang tama na pagkukondisyon. Kaya pag yan, ulit-ulitin nyo to, matuto kayo dito. Kaya salamat po sa lahat ng members ko, sa lahat po ng mga subscriber ko, at sa lahat ng mga followers ko. Kung gusto niyo matuto, mag-PM lang kayo sa akin. Hindi ako madamot. Pero wag lang natin i-public. Mag-PM kayo sa akin. Tuturuan kayo sa isa. Pag manalo kayo, wag niyo lang akong kalimutan. Ha? Kasi marami na akong napapanalo, nakalimutan talaga ako. Kasi ang dali lang nitong ituturo ko eh. Pero pag manalo kayo, wag niyo na akong kalimutan. Kahit di pa kayo member, mag-PM lang kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo sa proper na gagawin. Pero tiyak mananalo kayo. Salamat po, salamat.